Muli ay mapagpalang araw sa bawat isa. Tayo po ay darako muli sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ito po ay gabi-gabi natin o araw-araw nating ginagawa, umaga at gabi, sapagkat sinabi sa banal na kasulatan na huwag nating kalilimutan na basahin ang aklat na iyon o ang kautusan na iyon. Dili-dili natin o pagbulay-bulayan natin araw at gabi na sa gayon matupad natin ang lahat na nakasaad doon, at sa gayon ay tayo giginhawa at magtatagumpay. Diba? Nais naman natin na tayo po ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay natin. Kaya yung sikreto na matagumpay na buhay, ito po yung ginagawa natin. Ang patuloy na pag-aralan, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang magsisilbing kalakasan natin sa araw-araw. Gayun din naman sinabi ng Panginoong Hesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na bumatawi sa bibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman ang mga salita na ito ay mula sa Panginoon, at ito ang ating kalakasang spiritual na hindi natin dapat malimutan. Patuloy natin pakainin ang spiritual na buhay natin, na sa gayon ay hindi po tayo manghihina sa anumang dumarating sa buhay natin. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral dito sa aklat ng unang Samuel. Napakasarap pag-aralan po nito, no? Ang ating pong pag-aaralan ay isang alam natin ang kasaysayan nito, ang istorya na ito. Ito ay tungkol dito sa labanan ni David at ni Goliath. Ito po ay alam na mga bata. Kaya ito po ay isa sa napili ko para ating pag-aralan. Nais ko pong basahin sa unang Samuel 17:34 to 40. Kung meron po kayo diyang Bible, pwede nyo pong sundan ang aking babasahin. Masabi po dito, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso, isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Dinugtong pa ni David. Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong yun. Kahit sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang may sakbat na ni David ang tabak ni Saul, ay sinubukang lumakad. Hindi siya halos makahakbang, sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Kaya purihin ng Panginoon sa pagkarinig ng kanyang salita. Okay, so wala pa yung labanan, ano? So pinutol ko lang po doon, pero naniniwala naman po tayo na sa labanang yon ay nagtagumpay si Haring David, sapagkat noong ipinukol niya yung kanyang tirador do sa bato, na kung saan ipinulot niya, tumama ito sa noo ni Goliath at ito'y padapang bumagsak at pinutol yung ulo ni Goliath, ni Haring David, at sila ay nagtagumpay noong araw na yon. So dito sa ating binasa, ay balikan lamang po natin, no? Bakit kaya kailangang ipaliwanag ni David ang tungkol sa kanyang kakayanan? Dahil napansin natin, lahat ay duda sa kanyang paglaban sa hamon ni Goliath. Alam naman natin na hindi isang warrior ang tingin sa kanya ng kanyang mga kapatid.
Kahit mismo yung kapatid niya ay nagagalit sa kanya, bakit ka ba narito? Gusto mo lang manood ng labanan, kay umuwi na. Kakaunti na lamang yung pastol, yung tupa na ating inaalagaan mo ron, iniwanan mo pa. Ayan. At sumagot si David, wala naman akong ginagawang masama. Nagtatanong lang ako. At maging si Haring Saul, ang tingin kay David ay isang binatilyo lamang na pastol ng mga tupa. Kung aking ilalarawan sa aking isipan ang itsura ni David, ang tingin ko sa kanya ay isang maliit na binatilyo, may dalang tungkod at mayroong isang maliit na bag na kasukbit sa kanyang balikat at mayroong hawak na tirador. So, kung ikukumpara naman natin to kay Goliath, si Goliath ay, kung mababasa natin dyan, mayroong kalasag, mayroong baluti, may helmet sa ulo, may espada, may sibat, bukod pa yung sibat niya, bukod pa yung balaraw niya, yung maliit na panaksak. At siya ay isang higante at sanay naman dirigma. O kung titingnan natin, okay, David at kay Goliath, no match yata, dahil isang warrior yung kanyang makakalaban. So, si David ay nais niyang makumbinsi ang bawat isa na kaya niyang labanan at patumbahin si Goliath. Pero sa palagay niyo kaya ay mayroong maniniwala sa kanya? Maaring si Saul, okay, pinayagan niya si David na lumaban dahil wala nang lumaban. Kaya niya siguro pinayagan dahil, sige, kung gusto mong labanan, ay di labanan mo. Pero sa palagay ko, hindi naniniwala na magtatagumpay itong si David sa isip ni Haring Saul. Pero maring iniisip niya rin na, malay natin, baka makatsamba. Di swerte natin, So, dahil nakita nga ni Haring Saul na tirador lang ang gagamitin ni Haring David o ni David, kahit saang anggulo niya tingnan, talaga hindi mananalit itong batang ito, ano kaya nakakain ito at naisipang lumaban, Pero nung marinig niya ang sinabi ni David na ang nilalait niya ay Diyos na buhay ng bayang Israel, hindi ako makapayag na nilalait niya ang Diyos natin. Ako ang lalaban sa kanya. Kaya kong patunayan dahil marami na akong pinatumbang oso, mga leon, hinahabol ko pagka nilalapang aking alagang tupa. Pinapatay ko sila, papatay ko rin yung Pilisteo yan. Isasama ko yan sa mga pinatay ko. So, ibig sabihin ay meron ng experience si Haring David o si David doon sa pagdating sa labanan. So, naniniwala tayo na itong si Haring David o si David ay merong katapangan na angkin. Sinanay ng Diyos sa pakikipaglaban sa mga mababangis na hayop. Alam niyang sa lahat ng laban ay sinasamahan siya ng Espiritu ng Diyos. Ito ang nararamdaman ni Haring David kung bakit sa kanya ay tiyak niya sa sarili niya na kaya niyang magapi o patumbahin o talunin itong si Goliath. Dahil nasa puso niya, alam niya sa sarili niya, mayroon siyang kakayanan. Simula nung siya ay pinahiran ni Samuel ng langis at italaga bilang hari ng Israel, naramdaman niya na ang Espiritu ng Diyos na sumasa kanya. Kaya alam niya ang kanyang kakayanan sa pakikipaglaban dahil alam niyang sasamahan siya ng Diyos, pangungunahan siya ng Diyos sa pakikipaglaban. At alam niya sa sarili niya na hindi siya nakikipaglaban para sa sarili niya, kundi nakikipaglaban ang Diyos para sa kanya. Alam niya sa sarili niya na
Hindi pa sila naglalaban ni Goliath ay alam niyang magtatagumpay na siya sa laban dahil hawak ng Diyos si David. At ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay sa kanya dahil kilala niya ang Diyos kung gaano ito makapangyarihan, at alam din niya na ninanais ng Diyos na lumaban siya kay Goliath. May katalinuhan itong si Haring David sapagkat hindi niya ginamit ang baluti ni Haring Saul dahil alam niyang magiging sagabal ito sa kanyang pakikipaglaban. Sa halip ay ginamit ang sandata na sanay na siyang gamitin. Sanay na siya, siguro nagtatarget siya, kaya niyang patamaan kahit ano. Matalino si David. Alam niya kung ano ang dapat niyang gamitin para magtagumpay sa laban. At si Haring Saul naman ay sa tingin ko meron ding kabubuhang taglay. Ito si Haring Saul. Alam niyang siya ay napakalaki, tapos ipapasuot niya yung kanyang damit pandigma dito kay Saul, ay kay David, na kung saan ay maliit, binatilyo. Ano kaya magiging itsura ni David kung ito'y isinuot? Diba, isinukat niya yung baluti, isinukbit yung ano. Nahirapan naman siyang lumakad. Baka bago siya makarating kay Goliath, hihingal-hingal na siya, wala na siyang lakas, hindi na siya makakalaban. So ikaw ba naman, ipasuot sa iyo ang napakalaking kasuotan, magiging pitted ka ba sa pakikipaglaban? Hindi. Ito'y magiging sagabal sa iyong pakikipaglaban. Alam nyo, kung mayroong dapat na lumaban dito kay Goliath, walang iba yung kundi si Haring Saul, dahil siya ang pinakamalaki sa kanila. At si Haring Saul, siya ang masanay sa sandata niya. O bakit hindi siya lumaban? Una ay nasa puso niya na ang takot, at alam niyang iniwanan na siya ni Yahweh, ng Espiritu ni Yahweh. Kaya ipinaubaya niya kay David ang laban na ito. Okay, tingnan natin bakit kaya nagtagumpay si David. Okay, tingnan natin bakit nagtagumpay si David. Una, kilala niya ang Diyos na buhay na makapangyarihan. Pangalawa, na ang tagumpay ay mula sa Panginoon at hindi sa kanyang sariling lakas. Pangatlo, hindi na-discourage sa mga sinasabi ng iba. Pang-apat, hindi nananga sa pamaraan ng iba, kundi sa pamamaraan ng Diyos. Panglima, nakita niya ang malaki si Goliath na isang maliit na kalaban dahil alam niya na mas malaki ang Diyos na nasa kanya. So, tingnan po natin yung reflection natin dito sa ating mga pinag-aralan ito tungkol kay David. Alam natin na tayo ay tinawag ng Diyos para magtagumpay, hindi para maging talunan. Si David, kilala niya ang Diyos na buhay na makapangyarihan. So tayo dapat kilalanin din nating mabuti kung sino ang Diyos sa buhay natin, kung ano magagawa ng Diyos sa buhay natin, at tingnan natin na siya yung napakalaking Diyos, higit sa lahat ng mga higante ng pagsubok sa buhay natin. At alam natin, kilala natin na ang Diyos na ating pinagtitiwalaan at sinasampalatayanan ay kaya tayong ipagtanggol sa lahat ng laban natin sa ating mga kaaway. Na kung paano sinamahan tayo noon at hanggang ngayon nabubuhay tayo, na kung saan iningatan tayo ng ating Panginoon sa ating mga susunod pang laban at pagsubok ng ating buhay. Kung kilala natin na si Yahweh ay makapangyarihan Diyos at siya'y sumasa atin sa magitan ng ating pagtitiwala at pananampalataya natin sa Kanya, hindi tayo bibiguin ng Panginoon sa mga laban na ito na nararanasan natin sa ating buhay. Pangalawa,
na ang tagumpay ay mula sa Panginoon at hindi sa pagitan ng ating sariling lakas. Huwag po tayong manangan sa sarili nating karunungan at kalakasan. Naniniwala ko tayo may mga pinag-aralan o naniniwala ko nagpapalakas tayo. Pero ang taong malakas at may karunungan, kapag hindi sinamahan ng Diyos na makapangyarihan, hindi rin po tayo magtatagumpay. Walang binanggit si David na magaling siyang pumatay ng oso at leon. Hindi sinabi ni David na, kasi ang galing-galing ko eh. Hindi sinabi ni Haring David na, dahil ako'y malakas, kaya ako napatayan. Ang sinabi niya, iniligtas ako ni Yahweh. Yun ang sinabi niya. So, ibig sabihin, ang karangalan, ang napapapurihan sa kanyang tagumpay ay walang iba kundi ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. So, ibig sabihin, si Yahweh ang dahilan ng kanyang tagumpay sa bawat laban ng kanyang buhay. Si Yahweh ang pinagmamalaki niya, hindi yung kanya sarili. Kaya dapat sa bawat tagumpay na ating nararanasan, laging glory to God, hindi glory to me. Ito yung dapat lagi nating sinasambit, na ang papuri ay sa Diyos at hindi sa atin. Sapagkat kung tayo'y napuri na dito sa lupa, wala nang papuri ang tayo na mababanggit pagdating doon sa kalangitan. Amen po ba? Huwag po nating ipagmamalaki na kaya tayo umunlad, yumaman, dahil sa ating katalinuhan, kalakasan. Kalooban ng Diyos na mangyari sa iyo yan, pagpapala sa iyo ng Panginoon yan, kaya ipagpasalamat mo sa Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng kalakasan at ng karunungan. To God be the glory. Pangatlo, hindi na-discourage si David sa mga sinasabi ng iba, sa sinabi ng kanyang kapatid, sa sinabi ni Haring Saul o nung sino pa man. So, tayo din, dami nating naririnig na mga words of discouragement. Maaring mula sa ating pamilya o sa mga tao na kung saan ay nakahihigit sa atin. Na sinasabing wala tayong kakayanan, hindi naman tayo magtatagumpay, huwag mo nang gawin yan, huwag mo nang pangarapin yan, huwag mo nang naisin yan. So, kung pinansin kaya ni David ang mga discouragement na yon, na huwag ka nang lumaban kay Goliath, hindi ka magtatagumpay, umuwi ka na lang, alagaan mo na lang yung mga tupa na pinagkatiwala sa iyo. So, hindi niya makikita na kayang pabagsakin ng Diyos si Goliath, ang higante na kinatatakutan ng lahat. Kung tayo ay titigil, tatalikod, manghihina, nang dahil lamang sa mga naririnig natin, ay hindi natin makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, kung ako ay marami na rin ako narinig ng mga discouragement sa aking pagpapastor, sa aking paglilingkod, sa aking pagtungo, pagpunta sa Batangas. So, yung mga minsan, yung mga naririnig ko ang nagbibigay ng kapaguran sa akin. At sinasabi ng iba, nagpapagod ka lang dyan. Ayan, nagpastor ka pa kasi, kaya naghihirap ang pamilya mo. Dapat nag-abroad ka na lang. Hindi ka naman makakapagpaaral ng iyong mga anak. So marami mga discouragement akong naririnig. At minsan bumubulong pa nga ang diablo. Naririnig na sinasabi sa akin na wala ka namang kakayanan na magpatakbo ng church. Napapagod ka lang. So, wag mo nang gawin niya, wag ka nang pumunta doon. At maraming mga pagkakataon na nagtatangka ako na tumigil na, pero ang Diyos, kapag ginusto niya, wala po akong magagawa. Pag ninais ng Panginoon na manatili ako doon, kahit ayaw ko po, ibinabalik ako doon. So, ibig sabihin, nais ng Panginoon, ipagpatuloy ko ang paglilingkod na ito dahil siya ay nangako na sasamahan tayo, hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Kung ako ay naniwala sa mga taong nagsasabi sa akin
ng mga discouragement na ito, ay hindi ko makikita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Hindi ko makikita ang mga himala ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko makikita na marami mga tao ang nagmamahal sa amin. Hindi ko makikita ang mga taong kung saan ay dating mga wala sa Panginoon, ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Hindi ko makikita yung mga itinatayo nating church doon sa iba't ibang lugar. Hindi ko makikita ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay namin, sa aming pamilya. Hindi ko makikita ang pagpapala ng Diyos sa aking mga anak na kung saan ay nakapagtapos ng pag-aaral na sinasabi nila na hindi ko kaya magpaaral ng anak. Pero niloob ng Diyos na makita ko ang lahat ng ito dahil hindi po ako tumigil sa aking paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong tumigil sa paglaban dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay kapag hindi tayo tumigil. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo ang mga bagay na kung saan alam natin na kapag sinamahan tayo ng Diyos, makikita natin ang mga himala sa buhay natin. Pangapat, hindi nanangan sa pamamaraan ng iba, kundi sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nagtagumpay si David, ginawa niya ang pamamaraan ng Diyos. Dahil kung pamamaraan ng iba, sabi ni Haring Saul, ito, isuot mo itong aking mga gamit pandigma. Gamitin mo ito. Pero hindi niya ginamit yung pamamaraan ng iba. Yung kaloob sa kanya ng Diyos, yun ang ginamit niya. Iba ang pamamaraan ng ibang iglesia at iba rin ang pamamaraan natin. Maaring epektibo sa iba at sa atin ay hindi. At ang epektibo sa atin ay pwedeng hindi epektibo sa iba. Hindi pwedeng gamitin ni David ang kasuotan ni Saul. Hindi rin natin pwedeng gamitin ang sistema ng iba kahit ito ay epektibo sa kanila. May kanya-kanya tayong talento at pamamaraan na ang Diyos ay inilalagay sa puso ng bawat isa na kung saan tinawag niya para gawin niya ang mga bagay na iyon. At hindi natin pwedeng sabihin mali ang sistema ng iba dahil epektibo ang sistema natin. Alam ng bawat isa ang kanyang kakayanan at kung paano ito gamitin, kaya nais ng Diyos na gamitin natin ang pamamaraan na mula sa Kanya na sa gayon ay maparangalan ang Diyos sa bawat tagumpay natin. Dahil sa Kanyang pamamaraan na inilalagay sa puso natin, sa bawat lingkod na Kanyang tinawag, ay nagkakaroon ng kaganapan na makakilala tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan at karunungan upang magtagumpay sa laban. Kung hindi ko man magawa ang pamamaraan ng iba, dapat tanggapin pa rin natin ang lingkod na Diyos na ibinigay sa atin dahil nakakakilala tayo sa Kanyang paglilingkod at hindi sa ibang mas magaling kaysa sa Kanya. Amen po ba? Meron silang pamamaraan. Hindi ko ibang pamamaraan hindi natin sila tatanggapin bilang mga lingkod ng Diyos. Tinatanggap natin sila iba't iba man ang ating pamamaraan sa paglilingkod. Dahil ang Diyos ang nagkakaloob ng mga bagay na ito. Panglima, nakita niya ang malaking si Goliath na isang maliit na kalaban dahil alam niya na mas malaki ang Diyos na nasa kanya. Okay, napakalaki ni Goliath. Pero nakita ni Goliath, sabi niya, ano bang lalabanan mo? Tuta ba? Aso bang lalabanan mo? Tungkod lang ang dala mo. So mismo si Goliath, no? Nakita niya kung gaano siya kaliit kay David. Dahil ang tingin niya sa sarili niya, sabi, tuta ba o aso ba ang lalabanan mo? Tungkod lang ang dala mo, no? So kay David, sapat na yung kanyang dala para patumbahin ang kanyang kalaban. So lagi nating sinasabi, mas malaki ang Diyos
natin sa mga problemang ito, tama po yun. Kaya lang, bakit gano'n? Minsan, pag nahihirapan na, ang iba ay dumadaing, at sinasabing, Panginoon, ang laki naman ng problemang ito. Kailan po ba matatapos ang mga bagay ito? Nahihirapan na po ako. Alam nyo, kaya tayo nahihirapan at hindi nagtatagumpay sa ating buhay dahil ang malaking problema ang lagi nating tinitingnan at sinasabi natin na hindi natin ito makakayanan. Hindi ang pamamaraan ang iniisip natin, kundi ang malaking epekto nito sa ating buhay. Bakit hindi natin idalangin sa Diyos na bigyan tayo ng karunungan at kalakasan para malaman natin kung paano lalabanan ang mga higanting pagsubok na ito sa ating buhay? Tingnan natin kung ano ang mayroon tayo. At yun ang gamitin natin para magtagumpay, katulad ng ginawa ni David. Kung ano lang ang mayroon siya, isang maliit na tirador at isang makinis na bato, ay sapat na para patumbahin ang kanyang kalaban. Kapatid, ano ba ang mayroon tayo sa buhay natin? Siyasatin natin yung ating mga sarili kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa atin. At yun ang gamitin natin para magkaroon tayo ng solusyon sa ating mga kinakaharap ngayon. Baka naman mayroon tayong mga talento, mga skill, o baka may mga resources tayo sa mga bahay natin na hindi naman nagagamit, pero panahon na para pag-isipan natin paano ito mapapakinabangan. Marami tayong magagawa dahil ipinauna na ng Diyos yung kanyang pagpapala, ipinauna na ng Diyos ang karunungan at kaalaman nito sa atin para maging epektibo tayo sa paggawa ng pamamaraan, sa paggawa ng solusyon sa mga problema kinakaharap natin sa ating buhay. Ilagay natin sa ating mga puso ngayon na tayo ay isang mananagumpay dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin, sa bawat problema na kinakaharap natin, mayroon pong solusyon. Mas maraming solusyon sa isang problema. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob, huwag po tayong matakot, huwag tayong mabalisa. Daraan lang ang krisis na ito sa buhay natin, pero pagdating, patapos ang krisis na ito, may panibagong tayong sigla at kalakasan nagmumula sa ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko po ang lahat ng nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay, kahirapan man, karamdaman man, abutin mo sila, O Diyos, at pagkalooban ng kalakasan at kagalingan nagbubula sa iyo. Lord, dalangin ko na ipagkaloob mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ano man ang kanilang pangangailangan ngayon, ay ipagkaloob mo sapagkat ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Ikaw ang Diyos ng makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sa aming pagtitiwala, pananampalataya sa iyo, pagtanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay, at sa paglilinis mo at pagpapatawad sa aming mga kasalanan, kami po yung ginawang tunay na anak at naniniwala po kaming ang mga anak mo'y hindi mo pababayaan. E dalangin namin, O Diyos, na anumang aming kinakaharap na pagsubok ngayon, ito po'y aming ipinagkakatiwala sa iyo. At naniniwala po kami, mapagtatagumpay namin ang lahat ng mga nararanasan namin sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa pag-aaral na ito. At ito po ay ina-upload ko sa YouTube. Pwede nyo po itong ipasa sa iba, ibahagi po sa iba para maging daluyan din po kayo ng pagpapalang spiritual sa iba. At huwag kalimutan i-subscribe ang ating pong
channel sa YouTube. At inaasahan nyo po marami pa pong mga pag-aaral ang ibabahagi ko po sa inyo, sapagat araw-araw po yung ating pag-aaral ng salita. So, pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Miss you all. God bless you more. To God be the glory.